Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli ay narito po tayo sa gawain ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy niya pong pinapahiram sa ating pong mga buhay na siya po yung nagmamay-ari. Ay napakagandang bagay po na tinuturuan niya po tayo na laging hanapin, unahin ang kanyang kaluwalhatian bago po tayo magpasimula ng ating mga buong araw sa trabaho man iyan o kung ano man po yung mga nagiging kaabalahan natin sa bawat araw, ay inuuna po natin na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, at Diyos din po yung nagbibigay ng kakayanan na magawa natin ang mga bagay na iyon. At muli, magandang umaga po sa bawat kapatid na nasa bawat sulok ng mundo, nasa kanya-kanya pong mga lugar. Bagamat tayo nga po ay hindi magkakalapit, pero ang Diyos pa rin na nagpapag-isa ng ating pong mga spirito upang siya po ipaluguran sa umagang ito. Bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay awitan nga po muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We give glory, we give honor, we give praise to you, Lord God. Only to you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, katulad. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay, Panginoon, wala po kayong katulad. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na aming niluluwalhati sa umagang ito. Panginoon, patuloy mo kaming pagkaisahin ng iyong kabanalan, ng iyong banal na spirito. Tulungan mo kami, Lord God, na magkaroon kami ng bukas na kaisipan at bukas na damdamin. Ingatan mo nga po ako, Lord God. Purong salita mo lang po ang aking maihayag. Samahan mo kami
Panginoon, as we share this word, Lord God, na nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin, kayo lagi ang maluwalhati. Sa inyo po, Ama, ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, in Jesus' name, Amen and Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ang gawain po ng Diyos ay nagbumula po dito sa Distrito 6, under po sa supervision ng Pastora Cheryl Manansala. Ako nga po, si Pastora Christy from Dora Faith Church, La Mesa. Tayo pong lahat ngayon ay magsasalo-salo po na sa salita ng Diyos. Amen. Makibukas nga po kayo sa akin mula po sa aklat po ng Isaias 6:22 or Isaiah 60 verses 22. Sabi po sa Isaias 6:22, ang sabi dito, maliit mang lipi yung inyong angkay magiging dakila. Gagawin ko kayong malakas na bansa. Sa English po, NLT version, the smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, the Lord, will make it happen. Kadalasan po, ang versikulong ito, ang lagi lang po nating na-quote ay yung latter part, yung pong sinasabi dito na, at the right time, the Lord God will make it happen. Nalilimutan natin na i-quote din yung unang version na talaga namang promising. Kumbaga talaga pong napakagandang angkinin. Sabi, the smallest family will become 1,000 people and the tiniest group will become a mighty nation. Ibig sabihin, God is promising multiplication upon our lives. Sa lahat po ng parte ng ating buhay, tayo po ay pasasaganain, imumultiply ng Diyos sa lahat ng bagay na yon. Pero, ang sabi ng Lord, at the right time. Ibig sabihin, God's timing po. God's perfect blessing requires God's timing. Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Na kadalasan po, tayo bilang mga tao, bilang mga Kristiyano na nga po kumbaga, by nature, ang tao talaga ay mainipin. Ano po? Kung titingnan natin ang paligid ngayon, ano po yung mga nakikita natin? Instant food, lahat instant. At the click of our hand, kung nandun na lahat. Isang ano mo lang, isang pindot mo lang, kung may gusto kang malaman, madali mo na ito makikita. Unlike po tayo, mga 90s po dyan, mga 80s, unlike po before, di ba po, pag may assignment tayo, talaga it requires a lot of time to research, to go to library para malaman natin yung mga dapat nating alamin. Talaga mag-e-effort na talaga. At gayon din po sa pagluluto, ang lahat instant na po. Pero di ba mas mahirap po yung mga bagay na pinaglalaanan, mas masarap yung mga bagay na pinaglalaanan ng panahon. Yung pong bulalo sa Tagaytay, ano po, mas masarap po. Bakit po? Kasi talagang pinakukulo po ito sa matagal na kapanahunan. Meron po talagang inaalat na certain time para po maluto ito ng hindi minamadali. Kaya yung pong sarap ay nanunuot doon sa karne. Kasi po pagka talagang kayo po ay sanay kumain ng mga ganyan, alam nyo po yung bulalo na pinakuluan lang ng saglit at niluto lang sa pagmamadali. Unlike po yung talagang pagkain na binigyan po talaga ng kapanahunan. Ganito rin ang gusto ng Panginoon po sa atin, na tayo po ay bigyan niya ng biyaya ng pagpapala na sa tamang kapanahunan. Kaya nga lang po, by nature tayo po, kahit Kristiyano na tayo, sakit po natin ito, mainipin tayo. O nalilimutan natin, Diyos na nga nangako diba? Sabi niya, pagpapalain niya tayo, pero ang lagi nating na-meditate sa ating mga sarili. Kasi, Lord, kailangan ko na Lord, time ko na eto na yung panahon na kailangan ko. Nalilimutan nating mas alam ng Diyos sa lahat ng bagay. Hayaan natin, let God be God upon our lives. Hayaan nating maging Diyos siya sa atin. Minsan tayo po yung nagiging Diyos-Diyosan ng ating mga sarili na nagmamarunong pa po tayo, which is maling-mali po. Amen? Sabi po, palalahanin natin, God is not subject to time. Hindi po natin pwedeng ikahon ng Diyos sa panahon. Kasi nung unang-una po, siya po yung may likha ng panahon. So alam po niya, He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega, the author and finisher of our faith. So alam niya yung perfect time for our lives. Alam niya yung tamang panahon kung kailan niya ito bibigay sa atin, yung mga ipinapanalangin natin. Kadalasan lang po,
Kasi ang gusto natin may ma-accomplish agad tayo na kailangan ma-accomplish ko to, kailangan makuha ko na to, kailangan ganito kasi nagiging triggered po tayo ng standard ng mundo. Tandaan po natin, hindi accomplishment po natin sa mundo ang dadalhin natin sa langit, kundi yung mga karakter na meron po tayo. Kung ano yung karakter na nais hubugi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po? Na talagang gusto ng Lord, kung ibibigay niya, kung ibubuhos niya yung biyaya sa atin na pinangako naman po niya, ang gusto niya po ay sa tamang kapanahunan na inilalaan niya talaga sa atin. Isipin natin, sabi niya, ang munti ay magiging libo, ang maliit ay magtatagumpay. Kung alam natin na from small, talagang kayang-kayang palakihin ng Panginoon. From a little, kayang-kaya niya itong i-multiply, i-increase, dahil walang imposible sa Panginoon. Kaya lang gusto talaga natin instant. Hayaan natin na dumaan tayong lahat sa proseso ng Panginoon. Hindi proseso ng tao, hindi proseso ng mundo, kundi proseso po ng Panginoon. Imagine everything that is being forced. Hindi to talaga maganda. Forced marriage, hindi po yan maganda. Kasi kita natin, may kasal ka sa isang taong hindi mo kilala, parasahan, kasama mo na yan for a long period of time, hindi yun maganda. Lahat ng pinapuwersa ay hindi po maganda. Amen? Maganda po talaga lahat ay dumadaan sa tama at perpektong panahon na tinatakda ng ating Panginoon. Pag mga forced labor, kapag ang sanggol, pabuhatin mo, pag-gawin mo yan sa gawaing bahay, hindi rin maganda, di ba? Masisira din po agad yung kanilang mga physical na katawan. Kaya dapat po lahat po ng bagay ay kailangan dumaan sa proseso at lagi natin pong pakakatandaan, perpekto po ang kapanahunan ng ating Panginoon. Amen? Trust God's timing, exercise our faith. Lagi po natin itong pagtiwalaan ng panahon ng Panginoon kasi it will improve and it will increase our faith kasi the more we pray for it, the more we thought it's being delayed, lalo po tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Lalo po natin na-exercise yung ating mga pananampalataya na hindi ka pa kasi agad-agad natin nakakamit. So the more we pray for it, the more natin na ibibigay yung lubos nating pagtitiwala sa ating Panginoon. Subukan nyo po na talagang bigla ang pagpapala, talaga namang hindi po masi-cherish yan. Masasayang lang. We should not hurry, we should not doubt. God's timing will never diminish our blessing. Amen po? God's timing will never diminish our blessing. Hindi po ito katulad ng pera na nagkakaroon ng tawag po dito, na bumababa ang value. Hindi na po nating isipin, minsan may makasabihan ani pa daw ang damo pagpatay ng kabayo, which is not true sa Panginoon kasi alam ng Diyos yung tamang panahon. Hindi to katulad ng pera na ang libo mo ngayon, 2023, pag dumating ng 2025, yung value nito ay nagdi-depreciate. Hindi po sa Panginoon, yung value ng blessing niya, sapat pa rin sa panahon na ibibigay niya para sa atin. Kumisan di naman nga sapat lang labis-labis pa. Amen po? Higit pa dun sa ating mga ipinapanalangin ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin po kayang i-push kung ano yung gusto natin kapag hindi pa po panahon ng Panginoon. At hindi rin naman po natin kayang pigilan kapag panahon na talaga ng Panginoon. Kaya lagi tayong itiwala natin yung lahat ng bagay sa ating pong Panginoon na nakaalam ng lahat ng mabuti para sa atin. At laging plano nga niya sa atin ay mabuti. Amen? Hindi natin po kayang i-force kung ano yung gusto ng Lord sa atin. Nandun lang pwede tayong maglambing, pwede natin sabihin kung ano yung gusto natin sa Panginoon. But still, God is God. God is still in control. At yung panahon niya, yun po yung ating pagtiwalaan. Amen? Tsaka yung sambagay po talaga, hinuhubog po ng Panginoon yung ating mga pagtitiwala sa Kanya sa panahon na inaantay pa po talaga natin yung pagtugon niya sa ating pong mga pinapanalangin sa Kanya. Kung minsan po, madalas, nararanasan natin yung pag-aalinlangan. Di ba sabi, do not hurry, do not doubt, for God knows the perfect time for everything. Pero bakit po ba? Tila baga, ay tayo naiisip natin na kinalimutan na ako ng Panginoon, tila baga ay dinidelay ni Lord yung mga pagtugon sa akin, panalangin. Actually, God is not delaying. Ayun nga, kaya lang, akala lang po natin na di-delay ng Lord yung mga bagay na iyon. Pero sa totoo lang, may dahilan ng Diyos kung bakit hindi niya abrupt
ibinibigay sa agad-agad na tinutugon yung mga pinapanalangin natin sa Kanya. Kasi ang gusto po ng Panginoon ay may tatlong bagay po ako nakita na nais ng Diyos na makita natin sa pag-aantay natin sa tugon niya sa ating mga idinudulog sa Kanya, yung mga kahilingan natin, mga pine-prayer request natin. Kung tayo po ay nangunguna na sa isang iglesia, kapag konti pa po yung ating mga manggagawa, minsan nagkakaroon po tayo ng kaisipan na, Lord, multiply, pero may dahilan pala ang Lord bakit hindi pa. There is a time for everything, di ba po? There is a season for everything na ito lang yung desire mo, ito yung puso mo, pero hindi pa pala talaga dapat. Bakit po? Kasi may tatlong dahilan po na nakita ko po kung bakit tila baga God is delaying His response sa ating mga pinapanalangin sa Kanya. Una po, God is preparing us. Piniprepara ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga isipan, ang ating mental, ang ating pisikal, lahat ng parte ng ating buong pagkatao ay piniprepara ng Diyos sa biyaya na parating sa atin. Kasi baka kapag binigay niya po ito sa hindi pa tamang kapanahunan, mamimishandle lang po natin, mamimisuse natin or ma-abuse pa natin. Kasi hindi pa pala tayo ready mentally, hindi pa pala tayo ready physically, hindi pa pala tayo ready emotionally, hindi pa pala tayo ready spiritually. So kapag naibigay agad-agad yung gusto mo, masasayang lang, malalagay lang ito sa pagkasayang na hindi ma-handle ng maayos. At kilala tayo ng Lord. Alam ng Lord na bilang magulang, di ba po tayo din, we're giving our children yung blessing na according to their capability, na parang hindi pa niya to kayang i-handle. Hindi mo pa naman pwedeng bigyan ng laptop ang 6 years old, pero ngayon di po meron nang gumagamit. I mean po ay dapat po sa tamang kapanahunan ng lahat ng bagay para hindi po ito nasasayang. Amen? Dapat po talaga po ay naroon tayo sa panahon na ready na po tayo para kapag po ibinuhos ng Lord ng biyaya ay hindi po masasayang. Amen? At kasi po, baka tayo ay ma-overwhelm. Yun nga, na yung biyayang iyon, na parang, ang galing-galing ko kasi sampray ko lang kay Lord, binigay na agad. Nandun na yung kayabangan, which is natural sa tao, na ayaw naman ng Diyos na manatili sa atin. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa ganong kalagayan. Dahil humility po lagi ang gusto ng ating Panginoon na ma-establish sa ating pong buhay. Gusto ni Lord na ready tayo para pag dumating ang blessing, may mapagpakumbabang puso po tayong i-enjoy ito. Gusto ni Lord na ine-enjoy natin yung blessing, yung baga pag ginigyan tayo ni Lord ng gift, this is your gift, this is the answer to your prayer, wrap with joy and peace. Kumbaga kasama doon sa biyayang iyon na kasama doon yung kapayapaan at kagalakan. Hindi, kasi sabi po ng Kawikaan 10:22 or Proverbs 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang gusto ni Lord ay perfect gift na hindi tayo nababalisa. Na parang dyan na nga yung in-answer nga yung prayer mo, pero puno-puno ka naman ng na-stress. Na-stress ka dahil sumagot ang Lord, pinadami ang kawan ko, hindi ka pa pala ready, di na-stress ka lang. Diba? Imbis na humaba pa yung buhay mo, sobrang stress, nagkaroon ka pa ngayon ng alalahanin na hindi pa tama sa panahon. Amen? Kaya dapat po lagi nating tandaan na isa sa nagiging dahilan ng Diyos, kaya hindi agad-agad niya ito ibinibigay ang mga tugon sa ating mga panalangin o yung mga pagpapalang nakalaan sa atin, gusto niya talaga na tama yung panahon niya, hindi yung panahon po natin. Amen po? Amen? Panahon ng Diyos ang laging nating antayin. Kasi po, uulitin ko, ang kayamanan na may kapakumbabaan ay dakilang biyaya. Amen po. Gusto ng Lord na i-establish yun. As we wait for the answered prayer, yung sagot, ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, na di-develop po yung humility sa atin. At yun ang gusto po ng Panginoon. Ma-handle natin yung mga biyaya ng may kapakumbabaan. Amen po. Pangalawa, medyo mabilis po kasi alam na po nating limited ang ating panahon. Sabi po dito, pangalawa po, unang-una po, God is preparing us. Pangalawa po, God is protecting us. Iniingatan po tayo ng Panginoon
na tayo po ay inilalayo niya sa kapahamakan. Kasi instant nga po pag instant yung kanina, nabanggit ko na kanina, baka dumating tayo sa panahon na, kasi ako, panalangin kita, magpapanalangin ka sa akin kasi sinutugon agad ni Lord yung mga prayer ko. Kasi malakas ako kay Lord. Diba, minsan may ganyan pong spirito na nadidevelop sa mga Kristiyano, magpakatotoo po tayo, pero yun ang ayaw po ng Diyos na mangyari sa atin. Amen? Kasi ang gusto ng Lord ay maprotektahan po tayo bilang mga mabubuting lingkod niya na dumadaan po talaga sa tamang proseso, may tamang damdamin, may tamang kaisipan. Sabi ko nga po, ang hindi mahalaga sa Lord yung mga accomplishment or bagay na pwedeng maranasan natin na ipinaparanas lang din naman niya sa atin. Ang mahalaga sa Kanya, yung ano po ba yung karakter natin as we are serving Him. Ano yung karakter na na-establish sa atin as we are receiving the blessing that comes from Him. Ano po ba yung karakter na meron tayo? Yun yung mahalaga sa ating Panginoon. Kasi po, sabi dito, wealth with pride is a great disaster. Yun naman po kayamanan na kapag puno-puno po ng kapalaluan ay magdadala naman po sa mas malawak na kapahamakan. Kaya ayon ng Diyos na mangyari po yun sa atin. Kaya in His perfect timing, when He says na okay na to, ready na siya, na-prepare ko na siya, eto ngayon yun, yung protection ng Diyos ay nararanasan natin. Na kasi nga po, baka ikapahamak lang natin kapag yung biyaya na ipaparanas sa atin na Lord ay hindi pa tayo ready. Mapapahamak lang po talaga tayo. Maliit na maiksing panahon ng maikling patutuo na talaga naman po naranasan namin ito. Dumating sa amin nung yaman at the early age of 24, first million namin, naranasan na namin yan, na-enjoy namin. Pero hindi ready, walang relasyon sa Diyos. Nagdulot lang po ito sa amin ng kapahamakan na nagdala sa amin na muntikan na po na pagkawasak ng pamilya, muntikan na po na pagkariwara ng mga buhay. Kasi na doon yung masyadong malaking biyaya na hindi po kayang i-handle dahil hindi ready, na muntikan na nga, kundi lang din po sa biyaya at habag ng Diyos ay baka nawasak na rin po yung sambahayan namin. Pero salamat lagi at papuri sa Panginoon dahil pinoproteksyonan po niya at ang Kanya ay Kanya. Amen po. At salamat sa Panginoon dahil muli ayaw ng Diyos na mangyari kasi sa atin yung ma-establish yung kapalaluan. Sabi po ng Deuteronomy 8, Deuteronomio 8, 17, 18, kaya't huwag na huwag niyong isipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh ang inyong Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ang gusto ng Lord po ay wag po tayong maging palalo, wag tayong maging mapagmataas. Kaya dinidelay niya, akala lang pala talaga natin na dinidelay niya, pero totoo, timing talaga ng Lord kung kailan dumating ito. Na kasi ayaw niya tayong magkaroon ng mapagmataas na puso. Lagi nating alalahanin na hindi pala to, hindi galing sa akin ang biyaya. Lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Kasi dumaan tayo sa mahabang proseso. Dumaan tayo sa panahon ng Panginoon na hindi niya agad binigay sa atin yun dahil yung kalay ko inuulit, kilala kasi tayo ng Diyos. Kilalang kilala po kasi tayo ng Diyos. At sa huli po, ang sabi dito, God is perfecting us. Excuse me po. Amen. God is perfecting us. Ibig sabihin po, binubuo lang talaga ng Lord yung gusto natin. Kung minsan kasi nagpe-pray lang tayo out of, so sorry po, pero totoo to, we're still in flesh, out of envy, out of inggit lang tayo sa iba, which is dapat hindi na po makita sa isang Kristiyano. Bilang ano po, tao na biglang nakikita lang natin, ay Lord, sila meron na pong gano'n. Lord, we're praying for it also, ganyan-ganyan, pero hindi pa naman pala dapat, hindi pa pala panahon. Kumbaga, ang gusto ng Lord ay ma-establish talaga sa atin, ano ba yung gusto mo talaga? Yan, nanghihingi ka lang ng bike, pero ang gusto naman pala ng Lord sa iyo ay isang van. 'Di ba? Hindi po natin kayang limitahan ang gusto ng Panginoon sa atin sa panahon na itinatakda na niya. Kumbaga, ang gusto ng Lord ay yung maging buo yung ating kaisipan, buo yung ating damdamin sa kung ano talaga yung pinagpe-pray natin. Ranas natin to, 'di ba? Nung mga panahon po na may pinapanalangin tayo, ito lang yung pinapanalangin natin, hindi agad tinugon ng Lord. Eventually, as we pray for it,
ibinabago ng Panginoon yung puso natin. Ay, hindi pala yun yung pinagpe-pray natin. Ako lang pala to, sa mga dalaga at binata, may nagustuhan. Ay Lord, pinagpe-pray ko po siya. Hindi agad binigay ng Lord. Bakit? Kasi as you pray for it, inilalagay ng Lord yung bagong puso sa iyo na hindi kasi siya anak. Hindi kasi siya yung gusto ko para sa iyo. Pag nanalangin tayo ng isang bagay, hindi kasi yan. Iba kasi yung gusto ko sa iyo. At gusto kong maunawaan mo to. Kasi ayaw din naman ng Lord na magmamaktol tayo sa atin, binibigay niya sa atin. Gusto niya na as He's preparing us, He's also preparing our hearts dun sa biyaya na ibinibigay niya sa atin. Amen? Yun nga, yung pong sinampol ko, maybe we're praying for a small, sa isang simpleng bisikleta, deserve mo naman pala isang sasakyang magara na gusto ng Lord para sa'yo, iniaayos ng Lord yung puso mo. Na, di ba sabi po sa Santiago 7:8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at hindi alam po ano talaga ang nais niya. Minsan kasi ganun po ang tao pabago-bago ng kaisipan. Eto ang gusto ngayon, bukas iba na yung gusto. Eto yung eto ngayon yung apple of the eye niya, bukas hindi na. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng fixed na mind, yung talagang buong kaisipan at buong desire, kung ano talaga, buong puso, na kung ano talaga yung nais natin. Yun ang gusto ng Lord na ma-establish sa atin na ano pa talaga yung gusto mo, anak. Huwag po tayong pabago-bago ng isipan. Amen? Lagi po nating ibigay sa Diyos ang buong kapahamahalaan sa lahat po sa atin. Talagang we are guilty of that, na talagang madalas po tayo bilang tao, kahit Kristiyano na po tayo, meron pa rin po tayong, lalo yung mga babae, diba, may pagkapi tayo, masyadong paikot-ikot ang utak natin na paiba-iba. Pero ang gusto ng Lord ay meron tayong malinaw na gusto. Gusto ng Lord na alam mo dapat talaga kung ano yung pinagpe-pray mo. Baka bunga lang yan ng pabugso-bugsong damdamin na Lord, ito yung gusto ko ngayon. For this time, ito yung gusto ko. Pero hindi naman nga pala. Parang ano lang po, superficial lang. Alam na Lord yon na ay mababago pa isipan nito. May iba pa to. Hindi pa to yung gusto talaga niya. At kasi nga kilala niya tayo. Yung time frame ng Lord ay iba po sa atin. Diba sabi po na Isaiah 55:8-9, ang kaisipan ng Diyos hindi ating kaisipan, diba po? At talagang kanya pamaraan na hindi nating kaparaanan. Kung baga po, napakalayo natin sa Panginoon. Kaya wag nating iisipin at wag po nating nanamnamin na si Lord, hindi niya ako tinutugon. Si Lord, delayed na naman yung tugon niya. Never na-delay ang Lord sa tugon sa kanyang mga binibigay na kasagutan sa atin pong mga inilalapit sa Kanya. Never po na ang Lord ay tutugon na hindi natin kailangan. Diba yung sinabi ko po kanina, hindi po na-depreciate ang blessing ng Lord. Unlike ng pera. Ang pera, 1,000 ngayon, maraming mabibili. In the future, 2 or 3 years from now, baka ilang piraso na lang po talaga yung mabibili niyan. Pero ang biyaya po ni Lord, hindi yun na-depreciate. Talaga pong sapat at higit pa sa panahon na talagang itutugon niya na, sa panahon na talagang gusto niya nang ibigay sa atin. Hindi po magkukulang ang ating Panginoon. God is not delaying. Ito lang po talaga yung mga kadahilanan. God is, unang-una po, God is preparing us. Pangalawa po, God is protecting us. And lastly is God is perfecting us. Gustong-gusto ng Diyos talagang pagpalain tayo, na talagang gustong-gusto ng Diyos na ma-enjoy natin yung gift from Him, wrapped with joy and peace. Lagi natin isipin yon. Perfecto lagi ang biyaya ng Diyos para sa atin. Hindi niya gusto na tayo po ay may blessing ka nga, stressful ka naman. Di ba po? Meron kang sakyan, mamatay-matay ka naman sa kakaisip, saan ka kukuha ng pangbayad, o kaya ng panggas, o kaya pang maintenance, kasi hindi pa pala panahon. Pero kung yan ay ibigay ng Lord, ang biyaya, sabi ulitin ko po, ang sabi ng Kawikaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang perpekto ng panahon ng Diyos ay magpapala sa atin na wala po tayong dala-dala o bitbit na
sa stress, wala pong isang bote ng paracetamol para matanggal yung ating mga sakit ng ulo. Hindi po. Pag nagbiyaya ang Diyos sa atin at sa perpektong kapanahunan niya, ay perpekto din po ang kanyang regalo. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa umagang ito. At pagpalain tayo ng Diyos na lagi po nating asahan. Sabi ng Lord ay, the Lord God will make it happen. Yung lahat ng pangako niya sa atin sa perpektong kapanahunan po ay ibibigay niya sa atin. Walang mahirap sa ating Diyos sa pinaglilingkuran. Wala pong imposible sa Kanya. Di ba po? Maging ang mga buhay natin, hindi po to hindi po madaling mabago, hindi po madaling ayusin. Pero dahil walang imposible sa Kanya, lahat po tayo ay nabago. Lahat po tayo ay binabago at piniperpekto pa ng ating Panginoon hanggang sa tamang kapanahunan na itinakda ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakaisa po sa umagang ito. Tayo pong lahat ay dumako sa maikling panalangin. Samahan niyo po ako. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na dakila, mapagpala at mapagkalinga. Panginoon, Ama ng aming Diyos na Panginoong Hesus, salamat sa inyo, o Banal na Espiritu. Salamat po sa pagkilos po ninyo sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo po kaming pangunahan at pagharian at laging paalalahanan, never na delay ang inyong biyaya. Lagi itong nasa tamang kapanahunan na inilalaan niyo po para sa amin. At kahit gano'ng kabigat yon, gano'ng kalaki katindi ang tugon sa mga solusyon, sa mga problema namin, Lord God, ay lagi pong madali para sa inyo at walang imposible sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kapatid na naririto sa umagang ito, nasan man silang sulok ng mundo, nasang parte man sila, Panginoon, ng mundo, kayo po mag-ingat, magpala at maglayo sa kanila sa anumang kapahamakan at patuloy niyo po silang pangunahan ng kapangyarihan ng iyong salita at ng iyong banal na spirito na sa lahat po ng kapanahunan, in every season of their lives, Lord God, maranasan nila ang kilos ninyo, Lord God, ang kalinga ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapanguna, ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan ng Pastor Joseph Glenn Masaredo, clan, Lord God, ang kabuuan po ng Distrito 1 hanggang ang lahat po ng aming supervisors, ang aming mga tagapanguna, ang lahat po ng mga kapasturan, Lord God, ang lahat ng mga kapatid namin, Panginoon, maging sa mga kapatid namin na nasa iba-ibang denominasyon na walang itinataas na pangalan, kundi ang pangalang Jesus, kami po ay nananalangin din para sa kanila na ingatan niyo po ang bawat kapatid na nasa bawat sulok ng mundo. Sa umagang ito, sa maghapong ito, na pinuna namin na yung kaluwalhatian, itinitiwala na po namin sa inyo ang aming maghapon. At kami po ay naniniwala na kami po, Diyos, ay sasamahan at iingatan ninyo. At kami po ay ilalayo ninyo sa anumang kapahamakan. Muli, O Diyos, salamat sa mga gantong gawain na muli po kaming na pinalalakas na inyong salita. Hindi ito babalik sa inyo na walang kabuluhan, Lord God. Every word na nahasik, Lord God, ay magsisilbi, may suserve yung purpose niya sa bawat isa sa amin. Thank you for giving us, Father God, and reminding us that we should trust your timing, for God's perfect gifts equals God's perfect timing. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po, Ama, ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po. Maraming pong salamat at sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.